Sa lahat po ng narito sa loob ng church at lahat ng nanonood dyan po sa ating live streaming, sa pong mapagpalang umaga, sa pong good morning po sa ating lahat. Ang sabi po kanina nung awit, how great is our God. No? God is great every day of our lives. No? Sa araw-araw po ng ating buhay, God is great. Ngayon po ay pag-usapan po natin yung season. No? The birth of our Lord Jesus Christ. No? Yan. Christmas is a season of joy for all the people. Ang Pasko ay panahon ng kaligayahan para sa lahat ng tao. Actually, iba-iba po ang nagiging dahilan sa Christmas season kung bakit nagiging masaya ang tao. Yung mga bata, marami silang natatanggap, no? Mga regalo sa kanilang ninong at ninang. No? Ewan ko lang ngayon, no? Pandemic. Bawal yata ngayon pumunta sa mga kung saan-saan. Iba naman, yung mga may trabaho, no? Merong 13 month. Di lang 13 month, may 14 month, 15, Hindi ko alam kung hanggang saan maabot yun, Pero dahil doon, sila'y masaya sa Christmas season. But ano nga ba talaga? Bakit ba tayo dapat maging masaya? Tingnan po natin sa aklat ng Lucas, chapter 2, verse 10 hanggang 14. Basahin ko po yung verse 10. And the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. Verse 11, ready, begin. Verse 12, and this will be a sign for you. You will find a baby wrapped in swaddling clothes and lying in a manger. Verse 13. Verse 14, glory to God in the highest, and on earth, peace among those with whom He is pleased. Tayo po ay samandaling manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Nawa po ay ang amin pong pag-aaral ngayong umaga ng iyo pong salita ay tunay na may sa isip, may sa puso at higit sa lahat, amin pong may sa buhay. Purihin ka, Diyos, ito pong aming samantalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So sinasabi po dyan ng anghel, the angel said to them, fear not. Huwag kayong matakot. Bakit sila sinabihan? Nung araw po, wala pa pong kuryente. No? Wala pang mga ilaw na kagaya ngayon. No? LED, yung LED light, napakaliliwanag po niyan. No? Pag tayo natutukan ng LED light, ang liwanag talaga. Pero nung araw, ang kanilang mga ilaw-ilaw, no? Puro mga lampara-lampara lang. So, mahina lang yung ilaw. Ngayon, biglang nagkaroon ng napakaliwanag sa kanilang kapaligiran. No? Kaya nga po sabi ng anghel, huwag kayong matakot. Yan. Sino nga naman ang hindi magugulat, Biglang lumiwanag yung kanilang kapaligiran. Yung pala magdadala ng isang magandang balita. I bring you good news of great joy that will be for all the people. Para sa lahat ng tao. No? Hindi lang po para sa iisa, kundi para sa lahat. So, yan po ang pangyayari nung ipanganak po yung ating Panginoong Hesus. Pero alam naman po natin na yung kapanganakan ng ating Panginoong Hesus ay simula lamang ng kanyang misyon dito sa lupa. Hindi po doon natatapos. Kaya lang yung mga taong iba, yun lamang ang kanilang inaalala, yung kapanganakan. Pero yung kabuuan ng kanyang misyon hanggang sa kanyang kamatayan, kagaya ng pinalabas nung last week, nakita natin yung pagkamatay ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yun po yung kabuuan. Yan yung record
ang unang nirecord yung kanyang naging pagkasilang sa mundo. And then, 30 years bago sumikat siya ulit, no? During those 30 years, parang medyo nawala. Nawala siya sa istorya. Pero meron pa rin naman, no? Kaya lang, doon uli, nagsimula siya ng kanyang ministeryo when he was 30 years old. At nangyari po yon sa loob ng 3 taon. No? So, namatay po siya, ayon sa record ng Biblia, when he was 33 years old. Yan. Doon nagkaroon ng conclusion, yung kanya pong ginawa dito sa lupa. So, dumating ang Kapaskuhan sa mundo upang magbigay ng kaligayahan sa buong mundo. Number 1, the birth of Jesus Christ gives us the reason not to fear. Ang kapanganakan ng Panginoon ay dahilan upang tayo ay mawalan ng takot. Ano, saan ba nanggagaling yung ating takot, no? Marami pong pinanggagalingan yan. Halos lahat tayo takot mawalan ng pera eh. Amen? Di ba? Halos lahat tayo. Iba nga, tatawid lang ng kalsada, takot na takot na eh. Yung hindi sanay. Yan. Marami pong pinanggagalingan ng takot, no? Pero, the reason for Christ's birth is for us not to fear. Ito po yung naalam na po natin ito, no? Naisabi ko na sa inyo. Bible scholars, ni-research yung Biblia, at na-discover nila na yung salitang do not fear, huwag kang matakot, no? Ay sapat sa loob ng 1 taon sa araw-araw ng ating buhay. Once every day, may sinasabi ang Biblia na do not fear. Ayan. So araw-araw po ng ating buhay, sinasabihan tayo ng banal na kasulatan, huwag kang matakot. So ulitin po natin sa Luke 2:10, ang sabi po, and the angel said to them, fear not, for behold, I bring you good news of great joy that will be for all the people. At sa Matthew 17:6, sabi po doon, when the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. Ano po nangyari dyan? Sila pong tatlong magkakasama, si Pedro, si Juan, at yung isa pa, ay kasama ng Panginoon Hesus sa bundok. At merong nagsalita, no? Nang sabi niya, itong aking anak na aking kinalulugdan, makinig kayo sa kanya. So sila po yung natakot, no? When the disciples heard this, they fell on their faces and were terrified. And the 7, but Jesus came and touched them, saying, rise, and have no fear. Isa po yan doon sa 365, no? Have no fear. Sa Marcos 4:39, and he awoke and rebuked the wind and said to the sea, peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. At sabi niya ulit, he said to them, why are you so afraid? Have you still no faith? Bakit kayo takot na takot? Kayo ba'y wala pa rin pananampalataya? Ito po yung nangyari nung ang Panginoon Hesus ay natutulog doon sa dulo ng daong, no? Isang malaking bangka. At yung bangka ay nahampas ng napakalalaking alon at napakalakas na hangin. So ang akala ng mga lagad, sila ay lulubog na, malulunod na, mamamatay na, no? Kaya ang ginawa nila ay ginising nila ang Panginoong Hesus. Sabi niya, Panginoon, tayo lulubog na. Tulog ka ng tulog dyan. No? Paraphrasing, parang ganon. No? So sabi ng Panginoong Hesus, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya hanggang ngayon? Noon naman kanyang sinaway, yung hangin, yung alon, ang sabi naman nila, sino ito? Bakit pati yung hangin, pati yung alon ay sumusunod sa kanya?
So ibig sabihin, talagang hindi pa nila lubusang nakikilala ang Panginoong Hesus noong mga panahon na yon, no? He is the Lord of Lords. He is the King of Kings, no? Kaya lahat ay talagang sumusunod sa Kanya, pati hangin, pati alon. At may isa pa, yung isang babae, no? But the woman, knowing what had happened to her, came in fear and trembling and fell down before him and told him the whole truth. No? Meron kasing tumakas na kapangyarihan sa Panginoong Hesus. Sabi ng babae, mahipo ko lang ang laylayan ng kanyang damit. Ako ay gagaling. Remember, 12 years na po na may sakit ang babaeng ito. No? Siya po ay hindi tumitigil, dinudugo araw-araw. At sa kalalapit niya sa mga doktor, naubos na yung kanyang pera, yung kanyang kayamanan. Pero pagdaan ng Panginoong Hesus, sabi niya, mahipo ko lang. Yung laylayan ng kanyang damit, ako ay gagaling. At hinipo nga niya, siya nga'y gumaling. Kaya nagtanong ang Panginoong Hesus, sino ang humipo sa akin? Sabi naman ng mga alagad, Panginoon, daming tao Lahat yan humihipo sa iyo Sino nga ba yun? Palagay nyo, hindi alam ng Panginoon. Alam niya yon. Kaya lang, tinanong niya, para makonvict yung humipo sa kanyang babae at magsabi ng totoo. No? So, nung malaman, nung magtanong ang Panginoon Hesus, sino humipo sa akin, alam ng babae, siya yon. So, lumapit siya at nagsabi. No? At sa 34, ang sabi diyan, and he said to her, daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease. Sabi ng Panginoon, babae o anak na babae, ang iyong pananampalataya ang nagpagaling sa iyo. So, go in peace and be healed of your disease. Sa Luke 1:12, and Zachariah was troubled when he saw him, and fear fell upon him. Ano pong kanya nakita? Ang anghel, no? Sabi diyan, but the angel said to him, do not be afraid, Zachariah, for your prayer has been heard, and your wife Elizabeth will bear you a son, and you shall call his name John. Sino po itong John na ito? Ito po si John the Baptist. Ano po? Tingnan natin, no? Si John the Baptist ay anak ni Zachariah at si Elizabeth. Si Elizabeth ay kamag-anak ni Mary, yung nanay naman ni Jesus Christ. So, magkaano-ano si Jesus Christ at saka si John? Magkamag-anak din, no? Kung magpinsan, magpangalawang pinsan siguro, no? So, halos sila po ay magkasunod lamang na nagbubuntis, si Maria at saka yung kanyang pinsan na si Elizabeth. Pero ito pong si Elizabeth, may edad na, no? Tsaka yung tatay niya, si Zachariah, tatay ni Juan, may edad na rin, no? Hindi sila magkaanak kasi si Elizabeth ay baog, no? Isang araw, nung kasi pari ito si Zacarias, ay pari, siya po'y nagmiministeryo sa loob ng kanilang church, ay nagpakita sa kanya yung angel. At sinasabi nga na ang kanyang asawa ay magbubuntis. Pero ang nangyari, hindi po siya naniwala agad, si Zacarias. At dahil doon, siya po ay naging pipi ng ilang panahon. Ano? Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makapagministeryo, hindi siya makapagsalita. Hindi siya wala siyang boses. No? Hindi siya marunong magsalita. Nung time na nagbubuntis yung kanyang asawa, hanggang sa ipanganak si Juan Bautista. No? Ngayon, nung pinanganak si Juan Bautista, tinanong nila sila, anong pangalan niyan? Hindi pa rin makapagsalita yung si Zacarias. Kumuha lang siya ng papel at pansulat at nilagay niya, his name is John. Nung may sulat niya yon, biglang nakapagsalita siya ulit at pinuri niya ang Panginoon. So, magkamag-anak po si Jesus Christ sa laman, no? Sa laman.
at si Juan Bautista. Yan. Number 2, the birth of Jesus gave us encouragement. Bakit? Bakit tayo na-encourage? Ang pagsilang ng Panginoon ay nagbibigay ng lakas at pag-asa. Anong klaseng lakas at pag-asa? Letter A, blessing in life journey. Biyaya sa paglalakbay sa buhay na ito. No? Genesis 26:24. And the Lord appeared to him the same night and said, I am the God of Abraham, your father. Fear not, for I am with you, and I will bless you and multiply your offspring for my servants Abraham's sake. No? So ito na naman, nagpakita na naman ng isang anghel. Ito naman ay sa anak ni Abraham. No? Fear not, for I am with you and will bless you and multiply your offspring. Ito po si Jacob, no? For my servant Abraham's sake. Ano pa? Supplies. During famine. Ngayon po ay may pandemya, no? Una, sinusuplayan tayo ng government, paminsan-minsan. Nabigyan tayo dati, mga tulong, mga bigas, kung ano-ano. Ito po'y biyaya sa panahon ng taggutom. Kasi hindi tayo makalabas, talagang mahirap po. Tsaka wala tayong income, ano? 1 Kings 17:13, and Elijah said to her, do not fear. Go and do as you have said. Ito po ay panahon ng taggutom. Kasi nga po walang ulan, 3.5 years. At si Elijah ay pinapunta ng Diyos sa isang babaeng balo. No? Na ang kanyang ilulutong tinapay ay last na. No? Last na. At yung kanyang panluluto na oil, last na rin. Pero sabi ni Elijah, di, pakainin mo muna ako. Pagkatapos, kumain din kayo ng iyong anak. Ang balak ng babae, nung oras na yon, pagkaluto, pagkakain, mag-aantay na lang sila ng kamatayan. No? Kasi wala nang susunod eh. Pero nung sinunod niya yung si Elijah, sabi niya, first, make me a little cake of it and bring it to me, and afterward, make something for yourself and your son. Ano po nangyari? For thus says the Lord, the God of Israel, the jar of flour shall not be spent, and the jug of oil shall not be empty, until the day that the Lord sends rain upon the earth. Tingnan niyo po nangyari, no? 3.5 years. Hindi naubos yung flour, hindi naubos yung oil. Isa lang pinanggagalingan, no? Wala namang ibang pinanggalingan eh. Wala silang supply. Until the day that the Lord sends rain upon the earth. Letter C, overshadowing care, nakabuntot na pag-iingat sa bawat isa sa atin. Minsan magtataka kayo, no? Muntik na kayong madisgrasya pero niligtas kayo ng Panginoon, no? Matthew 10:30, ano po sabi doon? But even the hairs of your head are all numbered. Kilalang-kilala ka ng Diyos. Alam niya yung bilang ng buhok mo, no? Alam niya kung ilan yung nahuhulog tuwing ikaw ay magsusuklay, tuwing ikaw ay naliligo, no? Yung nagbabara doon sa butas, kung ilang buhok na nahuhulog. Alam niya yon, no? And sa 31, fear not therefore, you are more value, you are of more value than many sparrows, no? Ang sabi niya kasi, walang isang ibon, yon yung ibong bahay, no? Yung napakaliit na ibon, ang mahuhulog sa lupa na walang pahintulot ng Ama sa langit. Imagine ninyo mga kapatid, no? Kung hindi pinahintulutan ng Diyos na mahulog ang isang maliit na ibon sa lupa, ay mas mahalaga tayo, no? Kaysa sa ibon. Yan.
So yun lamang po isipin natin, talagang napakalaking encouragement na po yung pag-iingat ng Diyos sa bawat isa sa atin. Luke 12:32, fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Huwag daw tayong matakot sapagkat talagang ipagkakalob sa atin ang kaharian ng Diyos. Letter D, even in life beyond the grave, kahit buhay sa kabila. No? Kaya nga tayo may buhay na walang hanggan. Revelation 1:17, when I saw him, I fell at his feet as though dead. But he laid his right hand to me, saying, fear not, I am the first and the last. And the living one, I died, and behold, I am alive forevermore. And I have the keys of death and Hades. Sino po yan? Siyempre, ang ating Panginoong Hesus. No? Siya lamang po ang namatay, pero nabuhay na maguli. Wala na pong ibang nangyari yan. Lahat po ng leader ng iba't ibang paniniwala sa buong mundo, nung sila po'y mamatay, sila po'y nanatiling patay. Subalit ang ating Panginoong Hesus, after 3 days, siya po'y nabuhay na maguli. Yan pong sinasabi niyan. Ano ho? The living one, I died, and behold, I am alive forevermore, and I have the keys of death and Hades. Number 3, the birth of Jesus Christ makes salvation available to all men. Ang kapanganakan ng Panginoon ay nagbigay ng pag-asa sa buhay na walang hanggan sa lahat. No? So, ang lahat ng tao may pag-asa dahil sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus. Luke 3:6, and all flesh, yan, malinaw, shall see the salvation of God. Bago nga dumating muli ang ating Panginoong Hesus sa second coming, anong sabi? Lahat ng tao sa mundo makakarinig ng magandang balita. Isa po yan sa requirement. Ano? Marinig ng lahat ng tao sa mundo yung gospel. Kaya po walang magsasabi, hindi ko narinig Walang nagsabi sa akin Lahat po makakarinig bago bumalik ang ating Panginoong Hesus. No? Acts 2:21, and it shall come to pass that everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. Romans 5:18, therefore as one trespass led to condemnation for all men, the one act of righteousness leads to justification and life for all men. Kaya nga ang ating Panginoong Hesus tinatawag ding pangalawang Adan. Kasi yung unang Adan nagkasala, dahil sa kanya, tayong lahat ay nakakaranas ng kamatayan. No? Nagkaroon ng spiritual at hanggang ngayon physical death. Ano? Romans 10:13, for everyone who calls on the name of the Lord will be saved. 1 Timothy 2:4, who desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. No, gusto ng Diyos sana maligtas ang lahat. Ano? For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people. Yan, nung pinanganak po ang Panginoon, siya po ay nag-appear. Training us to renounce ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age. Sa ngayon pong panahon na ito, doon po dapat nangyayari yung ating pamumuhay na self-controlled, upright, tama, and godly lives in the present age. 2 Peter 3:9, the Lord is not slow to fulfill His promise, as some count slowness, but is patient toward you, not wishing that any should perish, but that all should reach repentance. Yung mga tao kasi iniisip nila, tagal na Tagal na, hindi pa rin bumabalik, hindi na siguro itutuloy. Tuloy po yan. Nasa schedule po ng ating Panginoon. Number 4, the birth of Jesus Christ
brings peace, no? Kapayapaan. Ang kapanganakan ng Panginoon ay may dalang kapayapaan. Psalms 4:8, in peace I will both lie down and sleep. For you alone, O Lord, make me dwell in safety. Tingnan yung sumulat nitong awit na ito, no? Sabi niya, sa kapayapaan, ako ay matutulog, mahihiga at matutulog sapagkat ikaw, O Diyos, ang gumagawa para ako ay mapunta sa isang safe na kalagayan. Luke 1:78, because of the tender mercy of our God, whereby the sunrise shall visit us from on high. Dahil sa tender mercy ng ating Diyos, sisikatan pa tayo ng araw, ano? Luke 1:79, to give light to those who sit in darkness and in the shadow of death, to guide our feet into the way of peace. Luke 2:13, and suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. Romans 8:6, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Romans 14:17, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. No, wala po nagbabawal para ikaw ay maging peaceful, para ikaw ay magmahal, para ka magkaroon ng kaligayahan sa iyong buhay, para ka maging mabuti, para ka maging faithful, para ka maging self-controlled. No? Wala po nagbabawal dyan. So mga kapatid, ito pong buod ng ating tinalakay ngayong umaga. Number 1, the birth of Jesus Christ gives us the reason not to fear. Yun. Dahil pinanganak ang ating Panginoong Hesus, di naman po sinabi talaga kung kailan ang eksaktong kapanganakan. No? May mga description lang. So hindi na dapat pinagtatalunan. Ang importante po ay totoong may ipinanganak. No? Totoong ipinanganak ang ating Panginoong Hesus. Kaya dapat tayo ay huwag matakot. Number 2, the birth of Jesus gave us encouragement. Na-encourage tayo. Nagbigay ng lakas at pag-asa sa atin. No? Blessing in life's journey. Habang tayo po'y narito sa lupa, mahirap. No? Sa araw-araw ng ating buhay, ang dami nating naranasan, no? Pero purihin ng Diyos, narito pa rin tayo, mga kapatid. Wala pa namang kinukuha si COVID-19, no? Salamat sa Diyos. Letter B, supplies during famine. Kahit na hirap na tayo, may dumarating pa rin, no? Na mga tulong para sa bawat isa sa atin. Letter C, meron pa ring nag-iingat sa atin sa araw-araw ng ating buhay. At kahit na tayo makarating doon sa kabilang buhay, no, meron pa ring pag-asa tayo. So, number 3, the birth of Jesus Christ makes salvation available to all men. Yan, available po para sa lahat. Dahil nagpakita ang Panginoon sa lahat. The birth of Jesus Christ brings peace. So, nagdadala po ng kapayapaan yung birthday ng ating Panginoong Hesus. Para po sa ating conclusion, mga kapatid, tayo pong lahat ay tumayo at mananalangin po tayo ulit. Mga kapatid, ang Kapaskuhan po ay nagbabadya ng napakaraming kapakinabangan para sa mga tao na lubos na nagtiwala at sumampalataya
sa pagsilang ng ating Panginoong Hesus at maging hanggang kanyang kamatayan. Ano? Nawa po maging lubos ang ating pakinabang sa mga bagay na ito, mga kapatid. Sa hindi natin paglimot sa tunay na dahilan kung bakit may Pasko. Minsan, kaya lang naalala ang Pasko dahil nag-aabang tayo ng pakinabang natin. Ano? Hindi po. Sabi nga po ng awit, ang pag-ibig, pag siyang naghari, araw-araw, magiging Paskong lagi. No? Palagay ko po, lahat tayo gusto natin sana araw-araw Pasko. Amen? So para po matupad yan, mga kapatid, paghariin po natin ang pag-ibig sa puso ng bawat isang tao. No? Nawa po matuto tayong umibig sa ating kapwa. Hindi lamang tuwing araw ng Pasko, kundi sa araw-araw ng ating buhay. So, isa pong maligayang Kapaskuhan sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon, tayo po ay sumandaling manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming pong salamat o Diyos sapagkat Ikaw ay nagkatawang tao. Nung Ikaw ay pinanganak bilang tao dito sa lupa, Diyos, ay daladala mo ang pag-asa. Daladala mo ang buhay na walang hanggan. Daladala mo ang kaligtasan, O Diyos. Nawa po, Panginoon, ang lahat ng ito ay maging kapaki-pakinabang sa buhay ng bawat isa sa amin. Nawa po, Diyos, wag naming makalimutan na ang lahat ng ito ay nangyari sapagkat merong Ama na nagmamahal sa amin, na naghandog ng kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya ay sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maraming pong salamat sa buhay na ibinigay mo sa bawat isa sa amin ng Diyos. Buhay na walang hanggan. Purihin ka, O Diyos, purihin ka. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Ang lahat po ay magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Let all the earth rejoice.